install our series. Okay, so let us review for the week 1. Our topic, our series is Host the Holy Ghost. Ayan, patuloyin po ang banal na Espiritu. So let us review week number 1. We talk about knowing the Holy Spirit. Pagkilala. Okay, hindi mo kasi masasamba yung Diyos na hindi mo kilala. Hindi mo gagalangin, hindi mo re-respetuhin, yung wala ka namang relasyon. Okay, kaya we emphasize nung unang linggo yung pagkilala. So He is not just a force, hindi lang siya power, siya po ay person. At the same time, syempre, Diyos po siya. So most neglected person po kasi ito, or God in Trinity. Forgotten God nga ang tawag kay Holy Spirit. Kasi nga, in prayers natin, even yung dispensation natin ngayon, in prayers natin, we don't say, thank you, Holy Spirit, laging thank you, Lord. Pero paras naman, thank you, God. Pero in specific na pag-recognize, si Holy Spirit po talaga yung ating pong kasama. Okay? Kaya we should know and we must have a relationship to the Holy Spirit. So hindi lang siya kalapati. Hindi ka makakapagrelasyon sa kalapati. Hindi lang siya apoy, hindi siya hangin, yung mga ilang manifestation. Siya po ay Diyos, siya ay person na ang katawan ay tayo po na pinapanahanan niya. Okay? And second, for the week 2, na-emphasize po dyan yung indwelling the Holy Spirit. Indwelling the Spirit. Yung hindi lang siya basta mo kilala ang banal na Espiritu, dapat pumasok. Okay? Dapat manahan. Kaya sabi nga ni Pastor Vincent, meron na tayong presence, yung power, even yung promise, yung letter P na mga pinag-usapan po natin. So meron na sa atin po nun, nananahan na po sa atin. Kaya nga, naulit ni Pastor Luz, sa ating panahon, we as a Christian, hindi na patuloyin. Okay? Kundi talagang gamitin na, i-release na, which is yun yung pag-uusapan natin mamaya. Pero the very first step para mag-move si Holy Spirit sa atin is you need to host the Holy Ghost. Kailangan mong patuloyin si Holy Spirit. Ang pintuan ni Holy Spirit sa bawat tao ay si Jesus. Ulitin ko Ang pintuan ni Holy Spirit sa bawat mga tao ay si Jesus. Paano po yun? Through salvation. Hindi papasok si Holy Spirit without Jesus kung walang pintuan ng salvation. Kaya lahat ng tumanggap kay Holy Spirit, lahat ng born again, lahat ng kumilala sa ating Panginoong Hesus ay may banal na Espiritu. Kaya yung katabi mo, yan ba ay kumilala na kay Lord sa Panginoong Hesus? Ulitin ko po, yung bang katabi mo ay kumilala sa Panginoong Hesus? Amen. Kumilala na siya. So, ibig sabihin, tanong, may Holy Spirit ba ang katabi mo? Amen. Kahit nasa ang season siya, nasa season ng panghihina, may Holy Spirit siya. Nasa season ng kalakasan, may Holy Spirit siya. Nasa season ng paggagamit, may Holy Spirit siya. Nasa season ng pagkalugmok, may Holy Spirit pa rin po siya. So, last Sunday, pinag-usapan po natin in filling the Holy Spirit. So, talagang hindi na lang basta manahan sa atin, kundi mag-overflow. Mapuno tayo. Yun yung inimphasize ni Pastor Luz. Kaya nga po inimphasize niya rin sa yung Old Covenant versus New Covenant. Sa Old Covenant, mapapansin natin si Holy Spirit umaalis talaga. Yung kwento nung kay Saul, sino pa po yung mga isang kwento? Kay Samson, makikita natin talagang iniwan sila ng Holy Spirit. That is Old Covenant. Kasi si Holy Spirit that time, nakipag-covenant, ang Diyos, nakikipag-covenant sa tao lang. Okay? So, sumoblay ang unang Adan, kaya pinadala niya ang pangalawang Adan. Sa New Covenant, hindi na siya tao nakipagkasundo. Okay? Kanino na po? Sa pangalawang Adan, kay Jesus. Okay? Kaya hindi na po magbago-bago man ang galaw ng tao, pero si Jesus ay hindi po nagbabago. Okay? Kaya kahit nasa pagkakasala, alam niyo po bang hindi umaalis ang banal na Espiritu? Okay, parang alalo tayong ibalik. Pag nawala si Holy Spirit, paano ka pa makakabalik? Okay? So ngayon, ulitin ko tingnan niyo step by step Kailangan makilala si Holy Spirit, kailangan manahan si Holy Spirit, kailangan mapuno ka ng Holy Spirit, and hindi pa yun tapos. For the week 4, we are going to study, we are in the topic of week 4, releasing the Holy Spirit. Releasing the Holy Spirit. Hindi mo lang kilala si Holy Spirit, hindi lang nananahan sa iyo ang Holy Spirit, hindi ka lang puno ng Holy Spirit. Ano ang purpose? Bakit ka pinupuno? Okay? To release. Okay? So, hindi tayo para makakilala lang sa Panginoon, tapos okay na, hindi po. Kaya ang pagkilala sa Panginoon ay hindi lang para sa kaligtasan. Mababaw na dahilan po yan.
Ang pagkilala sa Panginoong Hesus at ang pagkakaroon ng banal na Espiritu ay hindi lamang tayo para mapunta ng langit. Kasi, sabi ng Biblia, sinong tatak daw natin para dagitin tayo? Ulitin ko po, sagot po nakakaalam. Sino daw po ang tatak natin para dagitin tayo sa mawaling panahon? Ang banal na Espiritu, yun lang ba yung purpose? Hindi po. Pero yun ang mangyayari. Dadagitin niya, yung may mga tatak niya, which is ang Holy Spirit. Pero hindi lang po yun. Tayo po ay nagkaroon ng Holy Spirit to release, para magamit. Hindi ka bumili ng kutsilyo. Sino pong mga nanay? Tara, bili tayo ng kutsilyo sa libdangin para may pang-display tayo sa kusina. Hindi ba kayo mga kapatid? Hindi ka bumibili ng isang gamit para i-display lang. Pag bumili ka ng kutsilyo, ano pong ginagamit sa kutsilyo? Ginagamit. At habang ginagamit lalong, yun yung sabi nung last Sunday. So, we need to release the Holy Spirit. Hindi na kung paano natin tatanggapin, kundi kung paano natin i-release. So, I'm talking already dun sa mga tumanggap sa Panginoon at may Holy Spirit. Paano tayo lumakad sa Kanya? Paano magministeryo kasama Niya? Kaya nga, sa buhay natin mga kapatid, especially in speaking in tongues, hindi maghihintay ka nang may matanggap ka para mag-speaking in tongues ka. Sa pag-speaking tongues, praying in the Spirit, worship in the Spirit, you need to release it. Ayan, sabi mo sa iyong sarili, I need to release it. Mas malakas, I need to release it. So yun na po yun mga kapatid. The goal is not just to receive the Holy Spirit, but to release Him. Diyan po tatakbo ang buong pag-uusap natin ngayon pong umaga. You receive the Holy Spirit again through salvation, but you can release Him through surrender. I'm gonna repeat that. You receive the Holy Spirit through salvation, but you can release Him. You can release the Spirit through your surrender. Hallelujah. So hindi lang siya pang-display, hindi lang siya doktrina sa iyong pananampalataya, hindi lang siya pangatlong Diyos sa Trinity, hindi lang siya kundi siya ay ating na-receive para ma-empower tayo, para ma-launch at magamit naman sa paglilingkod sa Kanya pong kaharian. Host the Holy Ghost until the Holy Ghost hosts you. Yan. Kung hindi mo pa nasusulat yan, pang ilang Sunday ko nang sinasabi yan. Host the Holy Ghost until the Holy Ghost hosts you. Patuloyin mo lang siya hanggang siya ang mag-direct sa buhay mo. Sabi ko ano nakaraan, ang akala natin, driver si Holy Spirit sa atin. Hindi po. Alam niyo po ba, siya po ay yung katabi ng driver. Yung parang unang tuto mo, sino po ang mga naalala yung unang pagkatuto ng mag-drive? Diba? Sa pag-driving po, laging nakatabi pag mag-aaral ka mag-drive, especially yung mga sasakyan. Yung marunong, nandyan yung sa kanan mo, ikaw talaga ang sasalpak doon sa manubela, ikaw ang hahawak doon. Ganun po ang banal na spirit, hindi talaga siya yung magdadrive. Siya yung mag-guide sa'yo. Pag sinabing kaliwa, ano pong gagawin ng tinuturuan? Kakaliwa. Pag sinabing kanan, anong gagawin ng tinuturuan? Kakanan. Pero, mga kapatid, ito po ang nangyayari. Pag natuto na, kung saan gusto niya, doon siya pupunta. Ito po ang kalagayan ng maraming mga mananampalataya. Hindi na sumusunod doon sa nagtuturo talaga. Alam niyo po ba, He is our everlasting helper ng ating pong buhay. Hindi lang siya, hindi talaga siya yung magdadrive, hindi siya yung magko-control. Kasi pag magdadrive, hindi kung saan gusto ng Holy Spirit, hindi po siya ganun mga kapatid. Para tayong mga robot po noon. Ang ginagawa niya, sabi sa Don't Watch, He is our conviction. Sabi nating malakas, conviction. Mas malakas, conviction. So ngayon, kung ano yung nare-receive mong conviction, you need to follow. You need to surrender to Him. Yun po ang ibig sabihin po noon. Sabi ko ano nakaraan, papasukin mo lang siya sa iyong buhay hanggang siya ang mag-ayos at tumulong sa iyong buhay. Para mga bisita lang natin nung mga nakaraan. Nakita niya lang yung pangangailangan hanggang sila na yung nagpuno. So ganun po ang banal na spirito po sa atin. I-allow mo lang siya na makita ang mga pangangailangan mo. Kasi sa iyong sarili, kahit nakita mo ang pangangailangan mo, hindi mo pa rin kayang baguhin at punan lahat ng pangangailangan mo sa buhay. So step by step, again, you first know the Holy Spirit, He dwells in you, He fills you, and number 4, for today, He needs to be released. Peter versus Peter. Si Peter na wala pang hindi puspos, hindi guided, hindi directed ng Holy Spirit. Matapang siya,
Pero hanggang saan yung tapang niya? Napansin po ninyo? Kaya niyang makipagpatayan. Kaya niyang over my dead body, sabi niya. Kay dun sa mga papatay kay Jesus. Dadaan sila sa aking bangkay. Pero nung nandun na sa sitwasyon, mga kapatid, 3 beses niyang idinenay. Okay? So yan yung kaibahan, mga kapatid, kumpara doon sa Peter na isa. Doon sa Aklat ng Gawa, mga kapatid, nung sa Acts chapter 1, na-receive nila, o Acts chapter 2, na nagkamali, na-receive nila yung banal na spirito, talagang umabaw yun sa kanila. Pagdating ng Acts chapter 3, mga kapatid, ni-release nila yung na-receive po nila. Kung ano yung nare-receive mo, yun din yung maire-release mo. Kung ano yung pagkakilala mo kay Holy Spirit, yun din yung pwede mong isalin para po sa iba. Pansinin natin, Peter versus Peter. Yung Peter sa Aklat ng Gawa, mga kapatid, kakaibang Pedro na po. Kung titingnan po natin. Hallelujah. Kahit patahin, kahit ikulong, kahit bugbugin, hindi makapagpapigil. Kaya ang sabi nila, kilala ko tong mga to Diba? Bakit? Parang hindi naman to nakapag-aral, pero bakit ganito yung pananalita po nila? Ganyan po ang kaibahan, mga kapatid, ng hindi mo lang kilala, hindi lang nananahan sa'yo, hindi ka lang puno, mga kapatid, kundi binibigyan mo ng pagkakataon na ma-release ang banal na spirito para po sa atin. Kaya ang lahat ng tumanggap sa Panginoon ay may Holy Spirit, at lahat ng may Holy Spirit ay dapat magpagamit sa Panginoon. Tama po ba? Ulitin ko, say amen if you believe. Lahat ng tumanggap sa ating Panginoon ay may Holy Spirit, at lahat ng may Holy Spirit, mga kapatid, ay dapat magpagamit sa ating Panginoon. Hindi ka po nakadesign na umupo lang. Hindi ka nakadesign na magsimba lang tuwing linggo. Nakadesign talaga ang buhay na to para magpagamit tayo sa ating Panginoon. Anong saysay? Kung kumilala ka sa Panginoon, tapos wala ka namang bahagi sa kaharian ng Panginoon. Hindi yun yung purpose, mga kapatid. Okay? Dadaanan mo talaga ang magpagamit, okay, sa ating pong Panginoon. That's the point, mga kapatid, to release the Spirit that is in you. Yung Spiritong nasa sa atin, mga kapatid. Sa chapter 2 ng Aklat ng Gawa, napuno sila. Pagdating ng chapter 3, mga kapatid, nagpagamit sila. Ulitin ko, sa chapter 2 ng Aklat ng Gawa, napuno sila ng Holy Spirit. Pagdating ng chapter 3, mga kapatid, nirelease po nila ito, mga kapatid. Hallelujah. So, gusto kong maunawaan po ninyo yung receiving and releasing. Okay? O, tingin po lahat dito. Gusto kong makuha nyo sa buong preaching, isa to sa gusto kong makuha po ninyo. Gusto ko ito, personal revelation to. Gusto kong maunawaan ninyo yung kaibahan ng receiving the Holy Spirit and releasing the Holy Spirit. When you receive the Holy Spirit, listen to this, okay lang na marumi ang lalagyan. Nandiyan po kayo? Okay lang na hindi ready yung lalagyan. When you receive the Holy Spirit, okay lang na hindi submitted yung lalagyan. Sino yung lalagyan? Again, sino yung lalagyan? Okay lang na walang preparation yung lalagyan. Okay lang na walang ginagawa yung lalagyan. In receiving the Holy Spirit. Listen to this. But, listen, you need to catch this one. But, in releasing the Holy Spirit, malaki na ang bahagi ng lalagyan. Wala nakakakuha. Pastor Joe lang. In receiving the Holy Spirit, kahit marumi ka, it's okay. Kasi nga, yung pupunta sa'yo, yung mananahan sa'yo, ang maglilinis sa'yo, ang magkukonvict sa'yo. But in releasing, ibig sabihin, gagamitin ka ng Panginoon, magagamit yung Holy Spirit na tinanggap mo. Hindi pwede na walang bahagi yung lalagyan. Kailangang malinis yung lalagyan, mga kapatid. Sino again yung lalagyan? Kailangang nagsasubmit yung lalagyan. Dapat may ginagawang paghahanda yung lalagyan. So that is the difference, mga kapatid. In receiving, okay lang na walang preparation. Okay lang na marumi. Okay lang na hindi mo pa nagagawa yung mga dapat mong gagawin dapat. Pero in releasing, again, receiving the Holy Spirit is just one thing. Releasing is another thing. It's greater things. Hindi sapat na na-receive mo ang Holy Spirit. Ang pinakang purpose, mga kapatid, kailangang the Holy Spirit is upon you. It will be used in the ministry. May paggagamitan sa kanya pong kaharian. So natanggap natin lahat ang banal na Espiritu. Sino ang amin? Hindi naman lahat tayo ayos pa talaga. Nung natanggap mo ang Holy Spirit, hindi ka naman 100% malinis na.
Nung natanggap mo ang Holy Spirit, sa totoo lang, matampuin ka pa. Sa totoo lang, mga kapatid, nung natanggap mo si Holy Spirit, nagsusugal ka pa. Nung natanggap mo si Holy Spirit, sino ng amin, nagmumura pa siya. It's okay. Sa totoo lang, wala pa tayong ambag doon, mga kapatid. Pagpasok pa lang ni Holy Spirit. But in this topic, releasing the Holy Spirit, it's not okay na wala kang ginagawa. It's not okay na wala kang paghahanda, walang paglilinis. Nandiyan po kayong mga kapatid. So nasang stage na tayo? Are we in stage of receiving or releasing? Church, answer po kayo. On what stage are we? Are we in the stage of receiving o are we stage of releasing? We are in the stage of releasing, mga kapatid. So ibig sabihin, hindi pwedeng walang paghahanda. Hindi pwedeng walang consecration. Hindi pwedeng hindi ayos yung lalagyan. Kasi bakit? Again, sino po yung lalagyan? Sabi mo sa iyong sarili, ako. Mas malakas ako. I have donut here. Salamat po. Sino pong gustong donut? Hindi, sabi ni Pastor Luz ng mentoring, dapat bigyan nyo ng tinapay yung pastor nyo. Nung nakaraang Sabado, may dumating na donut. Muntik na. Oh, dapat ganyan pag nasa mentoring, natututo talaga. Tingnan nyo yung kaibahan, mga kapatid. Donut na wala sa lalagyan at donut na nasa lalagyan. Again, sino gustong donut? Church, listen. Ang kinakain ba natin yung lalagyan o yung donut? Donut. Di ba? Yung laman, di ba? Anong mahalaga? Yung lalagyan o yung donut? Yung donut, mga kapatid. Pero mga kapatid, sa tingin ninyo, kung nakita nyo yung donut na nandito sa ganitong kalagayan, kakainin mo pa rin? Matakaw ka. Get the point. Listen to this. Get the point. Ang binibili natin, yung donut, hindi yung lalagyan. Pero mahalaga na may lalagyan yung donut. Kasi, sinasabi mo ngayon nakakainin mo kasi galing naman sa akin eh. Pero walang matinong tao na basta mong kukunin ang isang donut na nakalagay sa sahig. Kailangan niya ng lalagyan. Pero hindi natin binili yung donut dahil sa lalagyan. Pero kailangan ng lalagyan. That's the point, mga kapatid. Ang katotohanan, ang magmi-ministry, yung Holy Spirit na nasa akin. Sino yung lalagyan? Ako. Pero mahalaga, mga kapatid, na pagtingin sa akin, dapat maayos. Hindi pwede, mga kapatid, dapat nasasabihin mo, hindi, si Holy Spirit naman yung magmi-ministry, hindi ako. Hindi pwede yun, mga kapatid. May bahagi, ikaw na lalagyan ni Holy Spirit. Hindi mo pwedeng sabihin, pakinggan mo na lang yung lyrics ng awit pag may ministry yan sa'yo. Tapos hindi mo inaayos yung pag-aawit. Mali yan, mga kapatid. Hindi natin binibili yung donut dahil maganda yung lalagyan. Binibili natin yung donut dahil masarap yung donut na to. Pero wala kang matinong tao na bibili ng donut na pagkabili sabi ng cashier, o yun na po yan, silubos sa bulsa mo. Wala. Lahat nakalalagyan. So same thing, mga kapatid. Ang magmi-ministry naman talaga, yung nasa sa loob natin, pero dapat maayos ka. Dapat naghahanda ka. Dapat nagko-consecrate ka, mga kapatid. Kasi kung maganda, di ba, ang sarap tingnan, di ba? Kulay pink, di ba? Pero imagine mo, mga kapatid, kung yung lagyan, putik-putik, butas-butas, naamag, sa tingin mo kakainin mo, interested kang kainin yung loob. So listen to this, mga kapatid. Doon sa pag-iitsura pa lang natin, sa galaw pa lang natin, dapat maging interested na yung mga tao sa paligid natin. Magre-reflect kasi sa labas kung ano yung nasa loob. Nagets niyo po yung punto ng mensahe ngayon pong umaga? Pwede na ako mag-closing prayer, mga kapatid. Ang kinakain natin, yung donut. Yung binabayaran natin, yung donut. Ang magmamatter naman yung lasa nito. Pero sino pong mag-a-agree na may malaking bahagi yung lalagyan? Kung bakit natin i-consume. Sa tatak pa nga lang, alam na natin eh. Di ba, sino yung paborito? Yung Jayco. Ano pa yung mga masarap na donut? Dunkin's, KK, di ba? Sa lalagyan pa lang, alam natin. So listen to this. No judgment. No judgment. Sa pagtingin pa lang natin sa mga tao, sa mananampalataya,
excited na tayo mga kapatid na maka-fellowship sila. Hindi yung pagtingin natin, parang pinanghina ka. Hindi mo kasi pwedeng sabihin, ay, hindi naman makaka-affect yung aking guhit-guhit. Totoo naman yun, yung sa buhok, sa aking dato, diba? Yung aking pananalita. Pero mga kapatid, tandaan niyo po ito, ang una nilang makikita yung physical kaysa sa spirit. Tandaan natin yung mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo na kailangang mag-ayos, hindi mo na kailangang ganito, ganyan. No, mga kapatid, ang katotohanan, ang ating tinitikman, yung pinakang donut, pero may malaking bahagi yung lalagyan. Make sense. Hindi ito patungkol sa donut. Alam ko, ang magmiministeryo yung Espiritong nasa sa atin. Pero kumusta tayo bilang lalagyan? Are we prepared? Are we consecrating? Do we have our preparation? Maayos ba tayong templo? Yan ang sabi ng Biblia, mga kapatid. So, malaking bahagi ito. So, kung i-release ko to, donut kayo dyan, tapos nakahawak sa kamay ko, tapos galing akong CR. Tatanggapin ninyo? Pag tinanggap mo pa rin yan, gustong-gusto mo talaga ng donut. Amen? So, nagets niyo yung puntong mga kapatid? So, ganun din po tayo. Tayo po yung mga lalagyan. We are the box. We are the temple of the Holy Spirit. We need to prepare. Kailangan mong i-prepare. Kailangan malinis yung temple, yung box. Dapat maayos. Dapat presentable. Dapat ready yung lalagyan. Again, you are the box. Sabi mo sa iyong katabi, you are the box. Sabi mo sa nasa likod, mas malakas, you are the box. You are the box. You are the temple of the Holy Spirit. Again, hindi ito patungkol sa donut. Ito ay patungkol sa iyo. Ito ay patungkol sa atin bilang box, bilang temple ni Holy Spirit. At kailangang ma-prepare yung box. Pastor, how do we prepare the box? How do you prepare? Tayo po, number 1, always expose yourself and have life of repentance. Para maging maayos kang lalagyan, number 1, always expose yourself. Palagi mong i-expose yung sarili mo. Ihayag yung sarili mo and magkaroon ka ng buhay, paghingi ng tawad. Okay? Repentance, life of repentance. Number 1, always expose yourself and have life of repentance. Palagi mong ihayag ang iyong sarili at magkaroon ka ng buhay, paghingi ng tawad sa Panginoon. Kung gusto mo talagang maihanda, kasi you are to be released eh. Parang donut, di ba? Okay na yung donut, pansinin ninyo masarap na yung lasa, okay na yung texture, maganda na ang tingnan, okay na siya talaga kainin. Pero hindi siya pwedeng i-release ng walang box. Nandyan pa po ba kayo? Okay na yung donut, masarap na yung lasa, okay na yung texture. That's the Holy Spirit is perfect in our lives. Pero, kailangang maihanda yung box. Ikaw yung box, mga kapatid. Paano mahanda? Mga kapatid, always expose yourself and have the life of repentance. Walang lihim na kasalanan. Buhay na hayag talaga sa Panginoon. Alam niyo po, aking personal na natutunan, mas magandang i-expose mo na yung sarili mo kaysa ang Diyos pa ang mag-expose sa'yo. Ulitin ko, personal to, sa akin to. Mas maganda na ma-expose na yung i-expose mo na ang sarili mo kaysa ang Diyos ang mag-expose sa'yo. Do it, mga kapatid. Number 2, release bitterness and unforgiveness. Release bitterness and unforgiveness. That's not the main point. Pero ang laking bagay nito, to prepare the box. Para maihanda yung box, kasi si Holy Spirit is ready na siya, okay na siya, perfect na siya sa ating pong buhay. But yung box, mga kapatid, again, this is not typical box. This is our body. This is ourself. You need to release bitterness and unforgiveness. Hindi ka talaga mailalaunch sa ministry kung may bitterness ka sa buhay. Kung may unforgiveness ka. You can launch in the ministry, pero isang araw dadaloy lang yan kung ano yung meron sa'yo. You will just become toxic in the ministry kung may bitterness ka pa rin, kung may unforgiveness ka pa rin. So, hindi ka talaga fully mailalaunch sa ministry. Releasing the Spirit, ibig sabihin, launching in the ministry. Number 3, release pride and stubbornness. Lahat ng pagmamataas, lahat ng kayabangan. Alam niyo po ba, ayaw na ayaw ng banal na Espiritu ng pagmamalaki at kayabangan? May mga kinain ng lupa dahil sa bagay na yan. May mga naging hayop
dahil sa bagay po na yan, mga kapatid. So, kung may bitterness ka, may unforgiveness ka, you just need to release it, yung lahat ng bitterness and unforgiveness. Okay? Para sa bagay po na yan. Lahat ng pride, lahat ng stubbornness. Ayaw ni Lord nung dahil sa akin, dahil sa amin, kami kasi, ako kasi. Ayaw ni Lord niyan, mga kapatid. Hindi ka talaga mailalaunch sa ministry. Again, may mga kinain ng lupa dahil sa mga bagay na ganito. May mga naging hayop sa Biblia. May hari na naging hayop sa Biblia dahil sa mga ganito. Okay, number 4, stay away from compromise living. Stay away from compromise living. Umalis ka, itigil mo yung mga kompromiso mong buhay. Ibig sabihin, kung gusto mo talagang gamitin ka ni Lord, dapat tigilan ang mga galaw na compromising. Yung tunog tama, mukhang tama, pero ang totoo, mali. Parang mukhang tumutulong ka, pero ang katotohanan, personal naman ang nabe-benefit. Okay? Compromising yan, mga kapatid. Pandaraya po yan. Kung gusto mo talagang maayos yung box, kasi the product, the Holy Spirit, yung donut ay ready na, yung box na lang ang dapat ihanda, mga kapatid. Every compromise living, yung lahat ng compromising na pamumuhay, stay away, stop that, mga kapatid, for you to be released. Again, hindi na tayo magre-receive. Na-receive na natin. Just need to be released. Tulad ni Pedro, dumaan lang yung kanyang mga tao sa kanyang anino. Ano pong nangyari? Lumalayas yung mga may masamang espiritu. Gumagaling yung may sakit. Releasing na yun, mga kapatid. And number 5, obey instantly. Obey instantly. Sumunod agad-agad sa Panginoon. Kapag sumusunod ka agad-agad sa pangungusap ng banal na Espiritu, nagpapakita ito na willing kang magpagamit sa Kanya. You receive impression, you receive a conviction, you receive a instruction, and instantly, you obey. Ibig sabihin nun, you are ready na magpagamit sa Kanya. Obeying Him is readiness for releasing Him. Obeying Him is preparation for releasing Him. Ang pagsunod sa Kanya ay pagpapagamit sa Kanya. Sulat mo yan. Ang pagsunod sa Kanya ay pagpapagamit sa Kanya. So this is how we prepare the box. Ito po ang kapamaraanan para mahanda natin ang box. Yung product, okay na. Yung texture, yung lasa, ready to launch, ready to be in the ministry, but we need to prepare the box. Okay? Walang problema kay Holy Spirit. Ang problema, hindi handa yung lalagyan niya, yung box ni Holy Spirit. And don't be condemned, don't be guilty. Lahat tayo may kwentong hindi kahandaan, may mga karumihan. Ang kagandahan, mga kapatid, this is very practical 5-step na kailangan natin gawin para i-release natin ang banal na spiritong nasa sa atin. In receiving, ito pong pagkakaiba pa. In receiving, ang nabe-benefit, ikaw lang. In releasing, ang nabe-benefit, ibang tao na. Ulitin ko. In receiving, ang nabe-benefit, when you receive the Holy Spirit, you personally, you are benefited. Na-benefit ka kasi nakatanggap ka ng Holy Spirit. But in releasing, para malalamang releasing na yan, hindi na lang ikaw ang napapagpala. Yung mga tao na sa paligid mo. Tulad ni Pedro. Naalala niyo po yung lumpo na pagkaanak ay lumpo na sa harap ng templo, dinadala lagi siya. Ang sabi ng Biblia, pagkaanak niya na, ay siya ay lumpo. Tapos, nung mahigit ng 40 taon, ang sabi niya, siya ay pinagaling. So, ibig sabihin, 40 years siyang dinadala doon. 40 years na struggle. 40 years na grabe ang kanyang karanasan. Okay? Pero nung dumating, sina Pedro sa aklat ng Gawa, chapter 2, naka-receive sila. Okay? Padating ng chapter 3, mga kapatid, hindi na lang sila naka-receive, ni-release nila yung na-receive po nila. Napagpala sila, personally, sa Acts chapter 2. Padating ng Acts chapter 3, mga kapatid, naging pagpapala sila. Yung laging dinadala, tumakbo pa pumuntang templo, nagpuri sa Panginoon, at nagdulot ng maraming kaligtasan sa panahon po nila. Your spirit needs to be released. Sa anong paraan? In the ministry. Kaya may mga kapamaraanan ako, Pastor, how after we prepare the box, okay? We already prepare the box already. The next thing is launching the box. Okay? Ibig sabihin, ila-launch ka na.
you are to be released in the ministry. Number one, ito yung mga kapamaraanan, we can release Him through our senses. Ayan. Ilan po ang senses ng tao? 5. Ilan po ang senses ng Kristiyano? Ulitin ko. Ilan ang senses ng tao? Tama po, 5. Huwag kayong magduda, tama po yan. Ilan po ang senses ng Kristiyano? 6. Okay, yung pang-6, pananampalataya. Trusting and believing. Okay, 6 po tayo. So, again, simulan mo lang sa mga senses natin. You will release the Holy Spirit through simply in our senses. In our sight, in our smell, in our hearing, in our touching, in our taste, and even sa ating Kristiyano, in our faith. Sense of believing and trusting. Yan po yung pang-6 sa ating pong mga mananampalataya. Hindi mo pa kayang magsalita, hindi mo pa kayang magamit sa maraming tao, just release the Spirit through your senses. Ang lahat ng iyong naiisip, ang lahat ng iyong naaamoy mga kapatid, ang lahat ng iyong nakikita, ang lahat ng iyong pakiramdam, honor Jesus, honor the Holy Spirit. Sapagkat ang sabi ng unang Korinto, chapter 6, verse 19 hanggang 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan, sabihin natin malakas, katawan, mas malakas, katawan, ay templo, box, ay templo ng Espiritu Santo na nasa sa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan. Verse 20. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, basa. Kaya gamitin ninyo ang katawan upang maparangalan ang... Ano ang meron sa katawan? Senses. Mata, paano ka tumitingin? Pandinig, pang-amoy, panglasa, diyan ka pwedeng magsimula. Kung gusto talaga nating magamit in the ministry, magsimula tayo sa simpleng mga bagay. Ano-ano ang napapanood mo? You can honor Jesus. You can honor the Holy Spirit. Ano-ano yung mga sinisave mo? Ano-ano ang pinaglalaro mo sa iyong isipan? Ano-ano ang in-entertain mo? Ano-ano ang pinapanampalatayanan mo? By that, you can release the Holy Spirit. Wala kang hawak na mic, wala ka sa pulpito, wala ka sa kalsada para mangaral, katulad ng ginagawa ni na Pastor Joe, wala ka katulad namin na nandito, hawak ng mic ngayong umaga, but in your hearing, in your mind, you can release the Holy Spirit. Kasi ang katotohanan, dito naman lahat yan nagsisimula. So wag kang mag-guilty, Pastor, hindi ako marunong magsalita. Pastor, takot ako sa maraming tao. Pastor, hindi ako magaling magsulat. Pastor, hindi ako marunong gumawa ng outline. Huwag mo munang isipin yan. You can release the Spirit that is in you through your senses. Kumusta mga pinapanood mo? Kumusta mga sinisave mo? Kumusta yung mga pinapakinggan mo? Mahilig ka pa rin ba ngayon sa kantang nagmumurahan? Ano-ano ang laman ng YouTube account mo? You can release the Spirit. Doon ka pwedeng magsimula, mga kapatid. Through senses. So, sabi nung last Sunday? Hindi mo kayang maglingkod. Ano sabi? Ulitin ko kayo magsabi nung pangalawa. Hindi mo kayang maglingkod. Kasi in senses, lahat naman tayo may senses eh. May pandinig, may paningin, may pakiramdam, even may panglasa. At syempre, may pananampalataya. Ang problema, ayaw mo lang. So that's number 1. Number 2, 4 lang to. We can release Him by being sexually pure. Okay? So sa Don't Watch Pam, alam nyo na to. We can release Him by being sexually pure. Okay, medyo malalim na to, medyo mabigat na to, mga kapatid. So not just by senses, even being pure, sexually pure. Ang sabi ng unang Korinto, chapter 6, verse 13b, sabi dito, ang katawan ay hindi para sa immoralidad. Ulitin ko, ang katawan ay hindi para sa immoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod kanino? Sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. O verse 16, kayo lang. Next slide. 1, 2, 3, basa. Ako lang po, verse 18.
Iwasan ninyo ang imoralidad. Ulitin ko, iwasan ninyo ang imoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira ng katawan. Nilinaw ni Pablo. Ngunit, ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Ang pinakang mabilis na magpanghina sa tao, magpalayo ang relasyon sa tao, ay ang sexual immorality. Amen? Try mong manood ng pornography ng isang linggo. Ayaw mo nang tumugtog dito. Try mo lang. Mag-try ka na gawin yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa, sexually speaking, immorality speaking. Ang bilis mag-condemn niyan sa tao. Again, hindi para i-condemn kayo or wag na kayong magpatuloy, kundi yan po, even ako ay personal kong karanasan. Na ramdam ko sa aking sarili na ang bilis makapanghina ng spiritual, ang bilis makapag-condemn, lalo naman ang immorality, sexual immorality. Pero pare-pares lang yan. Pornography, masturbation, sexual immorality. Subukan mo. Isang linggo mong gagawin yan, magde-decide ka na lang, ayaw mo nang maglingkod sa Panginoon. So church, be sensitive. Okay? Paano ka i-release ng Panginoon kung sa mga bagay na ito ay hindi natin natatayuan? Ang ating pong panalangin, tayo po ay pure. Hindi lang to sa mga kabataan, even sa may mga asawa. Tama po ba may mga asawa? Possible din tayong mahulog dito kahit may mga asawa na tayo. Possible din po mga lalaki, mga tatay, even mga nanay, even ang mga kababaihan. Tingin po mga kabatang babae, alam nyo ba na pwede rin kayong mahulog? Even pornography, mga kababaihan, even masturbation, pwede rin kayong mahulog po dito. At pag nahulog dito mga kapatid, matindi to. Bakit? Hindi lang kayo kay Lord nagkakasala, pati sa katawan ninyo. Kaya we are guided for today na marirelease natin mga kapatid ang spirit na nasa sa atin kung tayo ay namumuhay ng puro, kung patungkol sa sexuality. So sa lahat po ng nadaya ng kaaway, nahulog sa bagay po na ito, ang good news, there is repentance to Jesus Christ. There is grace to Jesus Christ. May kapatawaran sa ating pong Panginoon, but kailangan nating bantayan ang mga bagay na to. Ang hirap maging effective kung meron kang sexual immorality ginagawa. Mapatatay, mapananay, mapapastor, lahat ng tumatayo, you will not become effective minister, worship leader, dancer, musician, kung may sexual immorality kang tinatago. Napakahirap mga kapatid. You will deal every single, patatayo pa lang tayo. Pero sino po ang nakaranas or sino yung naobserbahan niya na ang layang magpuri, magpagamit kapag puro ang iyong buhay sa Panginoon? Again, bakit mo yan tinatouch, Pastor? Napaka-sensitive niyan. Hindi ito tinatouch ng marami, pero I need to touch this lesson. Kung gusto mo talagang ma-release yung spirit na nasa sayo, be pure in the spirit. Be pure in sexual. Andyan pa po kayo? And kapag ginawa natin yung mga ganong mga bagay, sabi ko sa Facebook, we dishonor the Holy Spirit. We disrespect the Holy Spirit. We will not become effective ministers. Hindi ka magiging epektibong tatay, nanay, kung alam mo sa iyong sarili, may immoralidad kang ginagawa ng palihim. Kahit, napansin nyo, kahit gaano kagaling ang isang tao, naapektuhan mga kapatid yung kanyang paglilingkod. Kahit gaano ka-anointed, isang araw, wawasakin ka nito. Know the pattern. Know the biblical heroes na nahulog sa ganito pong mga bagay. David, Samson, sino pa po? Napakadami pong nahulog. Even hindi lang mga biblical heroes, yung mga nauna sa atin, sa ganito po nahulog. Okay? So that's number 2. Number 3, we can release him by being physically fit. Ayan. Hindi ka nga nahulog sa kasalanan. Maaga ka namang namatay kasi ang hilig mo sa lechon. Okay, ulitin ko ha. Hindi ka nga nahulog sa kasalanan. Maaga kang namatay. Kasi alas 11, alas 12, kumakain ka pa rin ng kanin. Nagets niyo mga kapatid? So, hindi lang ito patungkol sa spiritually or sexuality or yung lalim ng mga pinag-uusapan natin. We can release the Holy Spirit within us
kung tayo ay physically fit. Okay? Kaya ang panalangin ko, talagang mabawasan pa ang aking timbang. Sa totoo lang po, this is my burden. Okay? This is one of my discipline sa taong pong ito, mga kapatid. So, kahit paunti-unti, kahit pautay-utay, mga kapatid, gusto kong laging tumayo, hindi lang spiritually prepare, kundi physically prepare. Kagabi po, after ng mentoring, actually, bago pa mag-mentoring, ramdam ko na yung sakit ng kasukasuan, para akong lalagnatin, umiinit yung tiyan ko, parang pataas yung init. Then, nagsabi ako sa aking asawa na ito yung nararamdaman ko. Sabi niya, inom ka ng gamot. Hindi naman ako pakainom ng gamot dahil, yun po, naka-fast po ako. Pinag-init na lang ako ng tubig, uminom ko ng tubig, pero hindi ko pa rin kaya, mga kapatid. Alam niyo po ba itong aking sinasabi? Nare-release ito in the Spirit, may mga revelation na si Lord, pero hindi ko kayang i-type. Ganun po yung aking pakiramdam kagabi. Alas 10 na, 10-12 na ng gabi kagabi, hindi ko kayang isulat. So, nare-release lahat siya in my mind, pero hindi ko kayang i-type. Nangihina po talaga ako. May word ako narinig kay Holy Spirit, just take a rest. Just take a rest. Gigising kita ng madaling araw, matatapos yan. So, akala ko po, ang pakiramdam ko talaga, lalagnatin ako. Kaya may mga plan B na ako na sakali man. Pero alam niyo po, nagising ako kanina, may nagpipray na dito kanina ng alas 3, nagising na rin po ako. Yung pakiramdam ko parang refresh na refresh. Minsan pala, mga kapatid, ang sagot ay pahinga. Hindi yung speaking tongues. Alam ko magandang bagay yon. Hindi yung magbasa ng Biblia. Minsan ang sagot sa mga dinadaanan nating bigat sa buhay ay magpahinga ka lang. You cannot release the spirit that is in you kung physically exhausted ka. So the most spiritual you can do, ulitin ko, the most spiritual you can do is to rest. Is to rest. Unang Korinto chapter 6 verse 12, may mga nagsasabi, malaya akong magagawa ang kahit ano. Pero ito, ngunit ang sagot ko naman, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Everything is permissible, but not everything is beneficial, sabi ni Pablo. Wala kang mababasa sa Biblia na bawal mag-soft drinks. Tama ba? Bawal magkape. Wala naman eh. Pero pwede mo namang gawin yan. Pero beneficial ba? Nandyan po kayo, mga kapatid. Halimbawa, na-addict ka sa mga bagay na yan. Grabe ka mag 3-in-1. Wala namang sinabing bawal magpuyat, pero grabe ka magpuyat. Wala namang specifically sinabi sa Bible. Ano ba naman yan? Sabi doon sa, alam niyo may mga basher na po ako kung nababasa yun sa page ko. So, ibig sabihin na kumakalat na yung mga message. Sabi doon sa isang post ko, bakit wala namang verses yung mga sinasabi mo? Kung nagbabasa kayo ng mga nilabas kong post mo ngayon. Pero mga kapatid, gusto ko makita po ninyo yung practical na bagay na tinuturo ng Biblia. Walang sinabi sa Biblia na tumulog ng alas 10 ng gabi. Pero ang tanong, beneficial ka ito pag tayo po ay natutulog ng maaga? Nakita niyo, mga kapatid, maaari niyo akong questionin, pastor, nasa ang Bible verse yan? Pero kung titingnan natin, mga kapatid, ino-honor ni Lord na maging fit ang kanyang mga lingkod. Marami pong mga maagang namatay. Meron akong book na galing kay Sereyas, God's Generals. Lahat ng mga general, mga man of God, nilista lahat doon ang kanilang kahinaan, ang kanilang kalakasan. At maraming nalista doon, mga kapatid, maaga silang namatay. Kasi kahit alas 10 ng gabi, alas 11 ng gabi, mga alauna ng gabi, nagpapalayas pa rin ng demonyo. Walang pahinga, tuloy-tuloy. Pagmiministeryo. Kaya maaring hindi ako mahulog sa mga nasabi ko kanina, pero nagpapatuyo naman ako ng pawis pagkatapos ng preaching. Maaring hindi ako mahulog sa mga bagay na sinabi ko kanina, pero pagkatapos ng preaching, umiinom ako ng malamig na tubig, tapos minsan soft drinks or juice. Sa tingin niyo, mga kapatid, tatagal ako? So para ma-release ang Holy Spirit na nasa sa atin, you need to become physically fit. Nandiyan po kayo, mga kapatid. So, kaya ang laking bagay ng mga binababa sa atin ni Lord, even yung prayer and fasting, hindi lang spiritual ang inaayos niyan, even physical. Bagaman hindi yun yung desire natin, pero gusto ng Diyos na even physical ay ayusin sa atin ang ating pong Panginoon. Diba? So, grabe po ang mensahe ng ating pong Panginoon sa mga oras po na to. Tandaan mo to, hindi ka lang gustong gamitin ni Lord, gusto niya na tumagal ka. Ulitin ko, sulat mo yan. Hindi ka lang gustong gamitin ni Lord,
gusto niya na tumagal ka. Okay? Sino po ang may pinakang maedad na dito? Taas po ang kamay. Meron na po bang, Tatay Junior, ilang taon na po kayo? 70. 70. Sino po ang mas mataas pa sa 70? Ayan. So, tingnan nyo mga kapatid, 70, pero nakakapag-counsel pa. Matindi mag-counsel si Tito Junior sa aming pong mga halos everyday last week. So, kahit gaano ka ka-anointed, halimbawa, si Rainiel, sabihin natin anointed ka. Ilang taon ka na ngayon? 20. Halimbawa lang to 20. Yung ika-21 mo, nasa langit ka na. Tingin mo kalooban ni Lord yon? Kaya ang pagkamatay ng maaga, hindi kalooban ni Lord. Kalooban ni Satanas yan. Gusto ni Satanas yan, mga kapatid. Ang mamatay tayo ng maaga. So, ibig sabihin, may bahagi din naman tayo. Subukan mo ang iyong sarili. Pagkakain mo, inom ka ng soft drinks. Kaya po yung mga bisita natin, sabi ko, kahit mga doktor pala, hindi rin nababantay ng mga sarili. Ay, grabe mag soft drinks. Grabe mag 3-in-1. Diba? Kaya hindi rin po kumata kung bakit even may mga doktor na nasa physical na struggle din. Kasi hindi rin nababantayan. Okay? So, this church, hindi talaga legalistic na bawal uminom ng soft drink. Nagpapaalala lang tayo na bawas-bawasan. Okay? Hindi naman typical na wag na kayo magkape. Pero we suggest na mas maganda yung puro na lang. Okay, yung barako na lang, ganun. Okay? So, hindi yan legalistic. Pwede niyong gawin yan, mga kapatid. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Sa kanat, may inupirahan. Lumapit kay Doc Donna. Yung dito niya, namamaga. Tapos, alam mo, parang malambot na parang may nana. So lumapit siya, ang ginawa ni Doc Donna ay pinasip-sip ng syringe ba yan? Ang nakita, puro nana. So ngayon ginawa, biniak para matanggal. Alam niyo pong lumabas, yung purong mga gamot na natira, yung mga puti-puti. Di ba pag may gamot, tapos binuksan ninyo, may mga puti yon. Yun po lahat, ang laman po dito. Tapos habang ginagamot, sabi nung katabi ko na taga doon, Pastor, lagi namang nagainom yan. Napansin niyo mga kapatid, na kahit anong gusto nating gumaling, kung hindi natin didisiplina ating sarili, yun po palang mga iniinom natin na gamot, ay tumalabas pala, yung pala yung nag-iipon-ipon doon. So anong mas maganda, gamutin o maging disiplinado? O maging disiplinado na lang. So ganun pala yun. Tapos tinanong ko siya, Kuya, ano pong pakiramdam? Guminhawa po. Tapos sabi ko, wag na po kayong magiinom. Anak ni Nanay Sonia na pinupunta namin doon. Nakita niyo mga kapatid, ang pag-release ng Spirit ay hindi lang rababa, siente, rebaba. Hindi lang speaking tongues. Ang pag-release ng Spirit ay being physically fit. Paano ka makakapag-finish? Naisip ko kagabi, paano ako makapag-push nito? O ako may lagnat. Kasi yun ang feeling ko, lalagnatin ako eh. Ganon din mga kapatid. So hindi lang to usapang spiritual, even physical na fit. Even physically fit. Sa pagsasalita, itsura natin, ngalaw natin. Sabi ko sa aking asawa kanina, parang ang pale ko tingnan. Yung paggarap ko po sa salamin. Siguro po sa pagod, isang linggo pong nasa kalsada. Pero hindi yun yung kalooban ng Panginoon. Ang alam natin, porke masipag tayo sa ministry, kalooban ng Panginoon. Hindi mo alam, hindi na pala gusto ng Panginoon yan, sipag mo lang. Hindi mo pala nababantayan yung iyong kalusugan. Okay, panghuling bagay, before we close this, number 4, we can release the Holy Spirit through consecration. We can release the Holy Spirit through consecration. And I believe, isa to sa may pinakamadiin sa ating buhay, Kristiyano. We can release Him, we can release the Holy Spirit through consecration. Sa number 1 to 4, pili lang kayo mamaya bago tayo mag-closing prayer. Ano dyan yung nag-minister sa'yo? Okay? Bago ako mag-closing prayer mamaya, sa 1 to 4, alin dyan yung para sa'yo? Just be honest sa makakausap mo mamaya. Lahat ng matitinding ginagamit ni Lord ngayon, tinago muna ng Diyos. Tandaan mo to Lahat ng matitinding ginagamit ni Lord ngayon, tinago muna ng Diyos. Last yung visitor natin, si Pastor Jack, alam niyo po ba ang kanyang kwento? Siya po muna ay tinago ng Diyos. Pinatanggal ang social media yata ng 1 taon. Hindi pinatayo, basta nakatago lang siya. Hindi umuwi ng bahay ng 1 taon, na sa church lang siya. Pero napapakinggan ninyo, pag siya ay nagmi-minister talaga ang mga salita.
Lahat ng ginagamit ng Panginoon ng matindi, tinatago muna ng Diyos. Huwag kang magmadaling i-launch ang iyong sarili sa paglilingkod. You need to be consecrated. You need to have your secret place to deny your flesh. Hindi mo muna ila-launch ang iyong sarili. Bagaman marunong ka na mag-preach, hindi ibig sabihin nun ay ready ka na magpastor. Hindi porket marunong ka nang manguna, hindi ibig sabihin nun ay you are ready to be a leader of this church. You need to be in the secret. Kailangan mong itago, mga kapatid. Hide yourself in the presence of God. Bago nagningning ang muka ni Moses, ano po ang kanyang ginawa? Nandun sa bundok, 40 days and 40 nights. Bago nagkaroon ng glory. Matindi yun, mga kapatid, nagliwanag ang kanyang muka. So, there is a revelation in consecration. There is revelation in 40. 40. In 40, mga kapatid, makikita natin test, trials, preparation, and consecration. Again, ilang taon na po yung lumpo? 41 nung siya ay gumaling. Nung siya ay nagsasuffer, araw-araw siyang dinadalo sa templo, ilang taon siya? 40. Nung ito ay pinireach sa Downwatch, nag-reveal talaga sa akin. I believe si Brother Noy nagturo nito. Anong meron doon? Bakit binanggit pa nang siya ay 40 taon at lagpas na gulang, parang ganon. Ibig sabihin, 41 o 42. Ibig sabihin, in-emphasize yung 40 years, nasa test siya. Yung 40 years, nasa trials, nasa preparation siya. Nasa consecration po siya. And maraming kwento sa Bible na may kaugnayan sa 40 na ibig sabihin consecration. Bago i-launch si Jesus sa ministry, ilan pong araw yon? Bago siya nag-fasting. 40 days siyang nag-ayuno. Diba? Nung bago umakyat si Jesus sa langit, ilang araw po yon? 40 days din yun, mga kapatid. Yung mga Israelites sa wilderness, bago sila makapunta sa lupang pangako, tingnan nyo, bago ang breakthrough, ilan muna? 40 years. Yung sila ay nakulong doon sa Egyptio, ilan muna bago sila makalis sa Egyptio? 400 years. Laging may 40, mga kapatid. Nung bago ma-launch ang New Testament, Mateo, Mark, Luke, bago mag-reveal ulit si Lord, Malakay ang nahuli eh. Tahimik ang Lord for how many years? 400 years. Anong meron sa 40? Consecration. What is your 40? Sina David at Goliath, alam niyo po ba, na 40 days pa lang kinukutsa yun sila? Nung ika-41 nagtagumpay. Grabe ang Bible, mga kapatid, ano? Yung lumpo, balik tayo dun sa lumpo. 40 years, iyan ba ay nagkataon lang na dinadaanan niya yung ika-41 yung kanyang breakthrough? Sino pong gusto ng 41? You need to undergo sa yung 40. Mga pamilya, gusto niyo pong magtagumpay ang inyong mga pamilya, nanay at tatay? Choose to undergo with your 40. Kung gusto mo talagang may mangyari sa iyo, sa relasyon mo, sa pamilya mo, sa business mo, choose personally. Not to announce, hindi siya program. Nag-help lang tayo ng mga ilang tool. Nagbigay lang tayo, pero kayo pa rin ang tatayo po dyan. Kung gusto mong maging effective na tagapaglingkod, idaan mo ang iyong sarili sa 40. 40 means expertise. 40 means door or gate, sabi ni Aaron. But 40 means consecration. What does it mean? Kahit may galing ka, at kahit may magbukas na pinto, kung hindi mo yan idadaan sa consecration, walang saysay. Pwede kang ma-launch sa ministry, aayaw ka rin sa ministry. So church, family, individual, kung gusto mong magkaroon ng 41 ng breakthrough, you need to challenge yourself. What is my 40? Tanong mo nga sa iyong sarili, what is my 40? Ano po ang mga nire-reveal ni Lord sa iyo? Kaya napansin ko po sa church, ang dali nating magsimula. Pag akyat ng bundok, ang daling magsimula. Pagdalo ng madaling araw, ang daling magsimula. Pero kanina, parang, tama ba? Hindi ako nakapasok dito. Parang konti lang ang umunta ng madaling araw. Even Downwatch, nag-try kang pumunta. Pero hindi na mo natapos ng 40. So challenge yourself consistently. Magsimula ka ng isang bagay na mahirap sa'yo. Huwag mong gagawin yung nagagawa mo na. Sabi ko kagabi, ay pastor, magsisimba ako ng 40 Sundays.
Madali na yon kasi nagagawa mo na yon eh. Kung yung iba siguro, yung ibang pawala-awala, pwedeng i-challenge nila yon. Pero ikaw na nandito, wag na yon. Halimbawa, skipping meals for 40 days, 40 times. 40 dinner consistently every Friday night. 40 nights ng Friday. You will deal that with God. And you will see your 41. Sabi mo sa iyong katabi, your 41 is coming. Your 41 is coming. Hallelujah. Sa mga kapwa ko sa nasa ministry, kung gusto talaga nating may mangyari sa ministeryo natin, join me na ituloy-tuloy yung ika-40. Yung 40 natin hanggang maranasan natin yung ika-41. Ako po ay nakikiusap sa aking kapwa mga lingkod. Yung pagiging maaga natin, let us try it with 40 days consistently. Yung ating pong pag-aayuno na ginagawa, let us challenge ourselves na ituloy-tuloy ito ng 40. Pag nag-fail ka, bumalik ka ulit doon sa una. Just be honest. Hindi naman na yan para iprograma pa natin, mga kapatid. Kasi ako naniniwala, ang biblical natin, ang Bible ay may pattern. Kaya ang church na to, singit ko lang, we believe in pre-trib. Okay? Kasi nakita natin sa Biblia, mga kapatid, bago pahirapan ng mundo, tinatanggal muna ang kanyang mga anak. Sina Noah, tinanggal muna sila. Yung sa Sodoma at Gomora, pinaalis muna sila. Kaya mga kapatid, merong matinding kahirapan. Hindi pa to yung pagtaas ng gasolina. May matindi pang kahirapan, pero aalisin muna tayo dito. That's our belief. Okay? So, ang ibig ko sabihin, may pattern ang Biblia. Sa Biblia, nakita natin, dinaan sila sa 4-0. It's either 400 years, 40 years, 40 days, or 40 consistent na galaw. So, nasa sa inyo po. While I'm speaking today, you will receive your 40. Huwag mo nang masyadong iluhod yung 41 mo. Ang intindihin mo, yung 40 mo. And simply, naturally, 41 will come. Your 41 is coming already. Again, sino pong gusto ng 41? Test yourself with your 40. Accept the challenge, church. Hallelujah. Dumating tayo sa punto ng paglilingkod, kahit simpleng salita ay kayang makapag-ministry sa ibang tao. Releasing the Spirit. Dumating si Peter, mga kapatid, na kahit anino niya. Sino pwedeng dumaan sa anino ko at magkakaroon ng 5,000? Kahit simpleng ngiti ko, I pray to God na mag-minister sa aking mga kasama. That is my 41. Yun yung hindi hipilit ng mga bagay. So again, 4 na bagay. We can release the Spirit in our senses, simpleng pagtas ng kamay, paglundag, pakiramdam, in our purity sa sexual, in our body being physically fit, and pang-4, in our consecration. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayong lahat ay tumayo. Awitin natin minsan pa ang ating inawit kanina. This is our new song. Actually, bagong release ang